Pati nga mga video, ang dami din eh. Oh, look. Ano ba yan? Ako ba to o Kumu? Ako yata to. So those are some things na pwedeng we may have acquired from former ML48 Colleen na ang I think ito yung mga ilan sa mga ano bang tawag dito? Pinaka nakakuha ng hatak kay Coco ang pagka baby talk niya. Yun nata yun. So welcome po mga NF Tropa sa ating special episode of Sayonara. I don't know if everyone should be happy. Parang ano siya eh. It's not really goodbye, but it's more on see you on the other flip side. It's more like everyone is seeing you on the flip side already. And welcome po, this is Nate24. And if in case you're wondering, bakit nga ba ako yung nagpapa-episode dito? We'll have our special stories of Emerald 48 Colleen maya-maya. And alam ko, ang maganda dito, share nyo sa mga casuals. Actually, I'll be doing it. So, wait lang. Ako na mauuna. Tingnan natin kung madami nga hatak. Madami tayong mga hatak. Kung Coco ba naman ang ano bang tawag dito? Ay. See you on the outside world. So, tingnan natin to. Tayo ang mag-share ng live. Coco yan eh. Tingnan natin kung if there's a way for us na makapagano tayo. So, wait lang. And don't forget to share this live as well sa ating mga kaibigan. Don't forget to share this live sa ating mga Coco fam, sa ating mga NF Tropas na wala pa dito. Sa lahat ng mga, ano ba yung tatawag natin sa kanila? MN Loves. Lahat sila na nakakilala kay Coco, Colleen Apura Trinidad, also known as former MNL48 Colleen. Please share this live for us para maraming makaskuha at maraming makashare o maraming makarinig ng aming mga story tungkol kay Coco.
As we all know, Coco is one of those first generation members. Wait lang. Actually, naghanap ako ng tamang kanta para dyan. I think this one will do. OMG. Hey boy, you keep on running through my mind. Thinking about you almost every single time. Now I know I'm still crazy and I'm real. Oh, here it goes, baby. This is how I feel. I got you up into my brain. Baby, I'm just goes insane. Shaking hands up in my knees. Then everything stops and then I freeze. Cause I'm stuck on you. Don't know what to do. I can figure out this cosmic feeling that you put me. Hey boy! Ay, masakit talagang balikan yun, lalo na kung dami mong pinuntahan. Sana all sa mga nakakompleto pala ng mall show ng Baby Blue. Ako wala akong napuntahan din. Yung isa. And the stars align every time you look at me now. Up here I'm flying easy without even trying. Send me in a trip sky high like a rocket. Nothing I can do to stop it. Got you up into my brain. Baby, I'm just goes insane. Shaking hands up in my knees. Then everything stops and then I freeze. Cause I'm stuck on you. Don't know what Okay, back to NFT account. I can figure out this cosmic feeling that you put me to. Stuck on you. Don't know what to do. Sorry, boo. Just make do with it. That I'm stuck on you. Shoots up into my brain. Maybe I'm just goes insane. Shaking hands up in my knees. Then everything stops and then I freeze. Cause I'm stuck on you. Don't know what to do. I can figure out this cosmic feeling that you put me to. Stuck on you. Don't know what to do. Sorry, boo. Just make do with it. That I'm stuck on you. That I'm stuck on you. Ito yung susunod nating ipapaplay. Actually, tinitingnan lang natin yung pagka-quirkiness talaga ni Coco all throughout. So, ayan yung ano niya. Sino daw ang mataba na? Sino daw ang baby ng mataba? Si Coco na nga lang malay. Wala din na lang si Coco na walang malay ang matabang baby. Totoo lang, ang dami pa dito. If you will take a look at this, ang daming moments. Ang daming, halata talaga na ang daming, sa sobrang dami ng Coco stands. And, at ang daming, there are a lot of things na pwede nyong gawing, pwede nyong i-share about her. So, ito naman siguro yung susunod ko. Gusto ko natin mamiulit maging bata. Bibilhan ng toys. Mga bata. Wala. Gusto natin ng unicorn. Tingnan niyo siya. Tapos tingnan niyo to. Oh no. Gusto ko na ulit maging bata, guys. Ano ba ito? Dinosaur photo or what? Ito. Picture niya. Pero cute siya. Guys, gusto ko na talagang maging bata tapos magmamukula sa nanay ko. Iiyak ako sa breaking down. Wala lang, na-miss ko lang. Uy, ang ganda na slide park! Oh my gosh, na-realize ko na sobrang isip bata ko talaga ako. Baby. Yung pinsan ko naiinis na sa akin. Guys, gusto ko
Baby ka na ng lahat. Yan yung ano natin. So medyo mag-play lang tayo ng mga konting clips or mga iilang clips na best remembers us from or about Colleen Trinidad or former Emerald 48 Colleen. Actually, ang dami niyan eh. So, to be honest. Ang dami niyan. Sa totoo lang. There are a lot of things that you may remember na pwede nating maging memory of her. So, afterwards, ito ay yung sasagutin ninyong tanong. Kindly share, how did you know former MNL 48 Colleen? Siyempre, alam ko, daming sasagot niya, Facebook. Ayan. Pero sa ating mga nandito sa circle na ngayon, how come you're able to encounter, or sige, no na lang, para at least yung visuals. Parang, saan mo unang nakilala si ML48 Colleen? Ano yung unang content na pinanood mo na, ano yung pinakaunang instance na dun mo siya unang nakita? Tapos, dagdag pa natin na, ano yung pinakatumatak sa'yo? Siyempre, makikinig yung mga ibang ano dyan. Ano yung pinakatumatak sa'yo na fondest memory of her? Okay, isa pa tong ano natin. Alright. Now, as of this, actually, marami pa tayong mga pwedeng ipakita din ng mga can fondly remember ML48 Colleen for. O sige, natatandaan niyo pa yung mga katanungan. Ang mga katanungan natin ulit ay, what is your fondest memory of former ML48 Colleen? Saan mo siya unang nakita? O saan mo siya unang nakita or na-encounter, or mapa person man yan, or at least in social media, or at least in media in general. And then, what is your fondest memory of her? Ano yung pinaka natatandaan mong memory na hindi man yun siguro yung tipong physical encounter talaga, yung tipong nagkausap kayo sa isang handshake event or whatsoever, but it can be as simple as napadaan, mapa inside or outside event man yan. Sige, ngayon, siguro umpisahan natin sa pinaka recent nating ML Love na si Neo Koroshi. Ayun. Go ahead. Yeah. Entrance lang talaga ako dahil doon. So, sorry, medyo nag-ano lang talaga ako for the past days since that announcement. For Colleen, nakita ko din siya sa social media, especially since majority na members noon ay pina-follow ko na. As a whole group, MNL48, even the members na pa-follow ko, tinag sa Colleen na sa lahat ng follows, medyo siya yung pinaka-vulnerable talaga. Not just within the group, pero sa ibang content creators. Like, nakita ko one time, pero sa YouTube na yun, kung kilala niya si Sir Gavin, yun, biglang nag-ano sa akin si Colleen. Sabi ko, MNL48 Colleen? Totoo ba yun? Like, nakita ko yung mga videos ni Sir Gavin na kasama si Colleen. So, medyo doon ako natuwa at doon ako napansin na yun, si Colleen pala yung MNL member.
Then nakita ko din yung past music videos na yung, syempre, like, Colleen is being Colleen, grabe eh. Talagang siya yung pinanghuling piraso talaga na sigurado ang MNL48 ay mas relevant pa. Siya yung parang pinaka-puzzle piece talaga, not just sa mga captains, pero syempre si Colleen as a member din. Kaya yun. Medyo nag-ano talaga ako kay Colleen, nag-boom talaga siya sa akin. Kahit sayang nga lang nung last year, di ba nga dapat pupunta ako ng mga few events na nandun pa si Colleen as a member tulad ng 5th anniversary at P-Pop Con. And diyan yung ano pa din, yung sa Japan din na ano, na event. Sayang nga hindi ako nakapunta na din. Bago-bago pa lang ako nun. So, ayun, talagang ang mahirap na makita talaga na wala na yung pinaka-baby talaga. Which is, I have to share one vulnerable video na nakita ko sa YouTube. Ito yung sa iLive nila with Dana, Jan, and Cole. Kung saan nag-debate sila kung sino talaga ang pinaka-baby ng MNL48. Sino talaga ang pinaka-baby sa kanila? I remember that. Ba't sa height ikaw? 5. Hindi height. Sa mukha. Kasi sa baby face na. Baby face na no. Baby talaga ako. Ako nga lang ang original baby. Sige, sabi mo eh. Wala kang magagawa. Wala kang magagawa kung baby ako. Sino sa atin? Sino sa amin ang baby? Sino sa amin ang baby? Sino sa po ang sasagot niya? Ikaw, sino sa atin? Kami talaga. Kami daw yung... Ang kami ang... Basta mga baby. Kita. No. Parang mas baby ako. Tingnan mo. Ikaw, paano tayo? Pangit ka. Mas baby kami sa'yo eh. Baby lang. Sabi nga niya, Dede lang. Baby ko. Daw nagpapakita. Ipapakita akong pang baby. Tapos sasabihin mo, hindi ako mong baby. Hindi ako. Dinapawin niya lang ako. Consistency ako. Galing niya. Consistency ko. Ito. Ganito ko nga. Hindi na lang talaga ako ni-away dito sa interactive life. Hindi naman namin dito ni-away. Hindi daw pwede. Sabi may bago ng baby eh. Anong bago? Hindi ako baby. Ako ang baby talaga. Kaya wala lang sabi hindi na ikaw ang baby. Hindi na ikaw ang iris ng mga ate. Bakit ang iris ko ng mga ate? Di ba like, grabe, yung ano ni Colleen talaga throughout Interactive Lives or even other streaming na yung pagiging baby niya talagang ang daming nag-fish or naging Oshi, kami Oshi sa kanya. So, sobrang naging memorable talaga yung mga ganyan. Kahit konting lives pa lang niya noong last year, nung konting ko nakita, pero medyo nahiya ako dahil napakadami talagang sumuporta kay Colleen, kung MN Loves ba yan or casual lang yan. Sobrang siya talaga yung pinaka nag-light talaga sa MNL. Hindi naman siya nag-captain ng first gem or overall. Pero yung being Colleen as the baby of MNL, so yun talaga yung pinaka naging tatak talaga for MN Loves para sa atin, even the OGs MN Loves na, na talagang sumubaybay talaga sa kanyang 5 years sa MNL. Then yung recent fund, yung na din, yung nag-DM siya last time na I hope I'll be okay dahil nakita ko yung kanyang podcast sa Spotify. Recently lang yun nung graduate nung nag-announce na siya. So, talagang at that moment noon, talagang almost umiyak nga talaga ako noon dahil grabe, 8 members ng MNL40 graduate, wala pang 8 single. Yun parang yun talaga umabot sa akin na nag 50-50 na akong kung mag-quit pa ba akong as ML Lab, nagtutuloy ko pa rin na doon pa yung mga talagang naging talaga, Oshis and kami Oshi ko sa grupo. So, yun. Oh, thank you. Well, it also came to a point na wait, I'm trying to find it, to be honest, na meron actually kanta na ginawa ang isang wait lang. Actually, we'll try to go with that later on. Subukan ko hanapin yun. Oh, I found it! Oh, nahanap ko na. So, ito nga. Basically, this song is called My Coco from
Navi. Literally, this is, actually, ito para lang, you may prove me wrong or whatsoever, pero Colleen was one of those members that brought ML48 into live stream. Kasi kung hindi siguro dahil sa kanya, baka, siguro masasabi natin sa oblivion pa rin sila. Although, we already know na back then, talagang, ano bang tawag dito? In some way or somehow, nasa ano na talaga sila, nasa what do I call it? They are already in the mainstream scene. Lalo na there are opportunities for them na ine-expose ang MNL48, especially in ABS-CBN. But this one is, eto na talaga sa sobrang rupok ng mga Coco fam, or more like even the casuals, merong gumawa talaga ng kanta about her or for her. Parang ganun eh. So this is called My Coco by Navi. This was made during the pandemic. Take note. Pandemic to. Sobrang kanta nito. Ang dami kasi may kami kay Coco. Isang umaga, may nakita ako, babaeng maganda na binihag ako. Di ko naman siya kilala, pero bakit naakita? Lagi siyang nakikita, mga YouTube, Twitter, nagkakabaliw na. Mga video makulit at mga mata singgit, grabe puso tumibok na sobrahan sa kilig. Mga ngiting abutenga, ako ay ulog na. Kahit gusto kitang magkasama, malabo dahil di ako kilala. Gumawa ng paraan para lamang mapansin, dahil meron lang naman akong gustong tanungin. Kahit ang pangarap ko'y para lang hangin, mga lalaki gustong magpapansin. Be my Coco, pwede bang ikaw na ang mundo? Pagkat Filipinong tulad mo, minamahal ng totoo. Lahat ng mga gusto mo ibibigay ko. My Coco, pwede bang ikaw na ang mundo? Pagkat Filipinong tulad mo, minamahal ng totoo. Lahat ng mga gusto mo ibibigay ko. Ilang beses nang nakikita siya, di na mapigilan ng nadarama. Ano pa kaya kapag kasama ko na siya? Baka bigla ang puso ko ay sumabog na. Gusto kong hawakan ng mga kamay, sa lahat ng kakulitan ako ay sasabay. Pagpagod na ang paa, sa likod ka sumakay, kakayanin ko lumakad kahit tuloy pilay. Sasabayan ko lahat ng iyong trip, wala nang iba, ikaw lang ang legit. Pwede bang sa akin ka na lang sumama? Huwag ka na mag-alilangan pa. Ang ngiting abutenga, ako ay ulog na. Kahit gusto kitang makasama, malabo dahil di ako kilala. Gumawa ng paraan para lamang mapansin. Basically, that's the song. Meron lang naman akong gustong tanongin. Kahit ang pangarap ko'y para lang hangin. Mga lalaki gustong magpapansin. Be my Coco, pwede bang ikaw na ang mundo? Pagkat Filipinong tulad mo, minamahal na totoo. Lahat ng mga gusto mo ibibigay ko. My Coco, pwede bang ikaw na ang mundo? Pagkat Filipinong tulad mo, minamahal na totoo. Lahat ng mga gusto mo ibibigay ko. Ang ngiting abutenga, ako ay ulog na. Kahit gusto kitang magkasama, malabo dahil di ako kilala. Gumawa Yeah. ng paraan para lamang mapansin, dahil meron lang naman akong gustong tanungin. Kahit ang pangarap ko'y para lang hangin, mga lalaki gustong magpapansin. Be my Coco, pwede bang ikaw na ang mundo? Pagkat Filipinong tulad mo, minamahal ng totoo. Lahat ng mga gusto mo ibibigay ko. My Coco, pwede bang ikaw na ang mundo? Pagkat Filipinong tulad mo, minamahal ng totoo. Lahat ng mga gusto mo ibibigay ko. Yeah, basically that was it. That was the song it's all about. Ayan. Kung makikita ninyo, that was, sinabi na nito ni Ardolph, that was a fan-created song for Colleen. Next natin ay si Kuya Ed. Let's talk about your finest stories about ML48 Colleen. And then, ayun, same format din naman. Hindi man nagbago. Go ahead. Memories about Coco. Siguro let's throw it back to my first experiences with ML48. Not attending events per se, pero more of listening to them. Kasi yung isa sa mga songs na unang napakinggan ko from them would be
palusot ko yung Maybe. And I think I saw their music video back then, and syempre, lutang na lutang dun eh. Syempre, siya ang center dun eh. So, yeah, that was the first encounter that I had with Colleen, albeit ano siya, via music video, but it was really a good one though. And I think very maybe some of us know na about my first encounters no when I, or should I say, yung first impressions ko about the group. So back then I was really cringing a lot, but later on syempre nagbago na yung pananaw ko with regards to the group. I mean later on kasi yung mga paano ba exposure ni Colleen, actually sa siya sa interactive live where in some episodes na featured siya, well, let's just say trademark na niya yung pagiging baby, yung kanyang baby talk There was this episode where the Senbatsu and the Undergirls had a quote-unquote practice, special training daw, in which it turned out pala na bumisita pala ang nag-iisang Matsui Jurina sa Pilipinas, and since she happened to be in the country, syempre she had the opportunity din na bisitahin yung MNL48. And of course other than that one, well, parang ano pa ba, basta ang dami niyang mga mga instances in which nagbe-baby talk ang kokon, ang kukumpleto ng ating buhay. Yon. Ayun. So fast forward, first face-to-face encounter with Colleen, or not really necessarily face-to-face, but more like parang nakita ko siya in real life. I think it was teka, ano bang nauna? Tugatog or yung mga mall shows? I think Tugatog ata nauna, no? Or maybe Parang may konting Baby Blue na mall shows na. pero Pero yung Baby Way Blue Man yun. mall shows, parang Parang in the middle somewhere, of it. parang somewhere in that timeline din. So, ayun, I think yun yung ata yung mga first real life encounters ko with Colleen So, in case everyone hasn't known it yet, prior to 2020, hindi talaga ako pala attend ng events So, bali team online ako And it just so happened that 2020 was the start of my face-to-face encounters with the group. Pero unfortunately, syempre, alam naman natin yung nangyari in 2020, and yung na-encounter ko lang na parang na team noon ng ML48 was Team M2. Not Team N4, not Team L, not the first gen, not the second gen. So it was Team M2. So, and of course, we all know naman na Colleen is a member of Team N4. So, ayun. Yeah. Pero siguro ano natin, fast forward ulit. Doon tayo sa time na kung saan pwede na ulit yung mga face-to-face events after the pandemic restrictions were lifted na somehow. I think it was Tugatog yung una kong na-encounter si Colleen. So, well, back then kasi yung sa Tugatog mix up siya ng mga artists So, I don't have the first grasp of kung paano siya mag-orient sa sarili niya towards the fans. And ayun, siguro fast forward natin sa mga events na mismo, in which ang una na dyan is yung handshake event, if I'm not mistaken. No, yung handshake event na kung saan yun din yung yung the day when Ruth had her final event as an MNL48 member. No? So, kung kay Colleen, I would say kung ano yung ini-exhibit niya sa social media, ganun din siya sa real life ganun din siya sa mga events Like, kung siya ay isang kung siya ay nag-exhibit ng baby-like behavior, ganun din siya sa sa event Kumbaga, what you see is in social media is what you get in real life. And also, eto din si Coco, kalog din to
especially nung 5th anniversary festival na kung saan nagkaroon sila ng performance with Andy, who of course had her final event at that time. Actually, na-record ko yun yung time na she was playfully dancing to a particular song. I cannot remember. Parang yun. First Rabbit, a cappella, tapos biglang biglang napasayaw tong si Coco eh. That was really 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 quite interesting. And also don't forget din yung Christmas concert, which is the Magical Night of Love, was held at the Music Museum. So props to Coco and Abby for being present in that event kasi I mean we all know naman their hindi ko na i-expound yan, no, but their presence alone, it's really special. It's really something that kumbaga the fans were really in for a treat. And ano ba yung last na encounter ko sa kanya? I think it was siguro yung yung 5th anniversary festival kasi bago nun yung pang Japan Fiesta where talaga yung Japan Fiesta doon sa Glorieta, my goodness, no. So ano pa ba? Ayun, yun yung mga personal encounters ko with Colleen, no. And so ayun, going back to her her overall outlook, her overall orientation. Baby talk, that's really something na nakakapag-fish even ng casuals. But at the same time, etong si Colleen kasi she's also best in her duality eh. She can exhibit the baby talk, parang gusto niya maging baby, maging bata in the midst of her ates. But at the same time, pwede siyang maging quote-unquote mature. Siyempre, andyan na nga yung yung pagiging Wilson niya eh. Pwede, kumbaga parang gusto niya tapatan si Gabo at that time. Siguro ang masasabi ko na lang dito sa pag-alis ni Colleen is that maybe the timing is right for her. Kasi kung tutuusin, parang mas malaki na yung yung exposure niya much wider na, hindi lang sa mga ML loves yan. In fact, even before she announced her graduation, malaki na talaga yung kanyang exposure. Of course, sa pamamagitan nung yung kanyang gaming group, which is no longer existing right now, which yung Cans TV. And ano pa ba? Other than that, ang dami pa basta ang dami niyang she's definitely not called the most followed MLO48 member on social media for nothing. Like she's doing everything that she can to stay relevant, especially in social media, especially nung nung the time when we're still locked down due to pandemic like basta I have nothing but sabihin na natin, nothing to say but praises towards her dedication when it comes to being relevant, not just only in MN Loves, but also in the entire world of social media. Kaya ngayon, I can say makikita pa rin natin siya in some point, no. It's just that no longer as an ML48 member, but as a kung tutuusin while she was still with the group, she's molding herself into being an influencer, into being a social media celebrity, or kahit tanggalin na natin yung social media, celebrity mismo. Basta yun yung masasabi ko kay Colleen. And I wish nothing but the best for her future career moving forward. And talaga eto lang masasabi ko, hindi na siya baby. Matagal na siyang hindi baby. Unang-una. Matagal nang hindi na baby. Matagal na, circa circa 2021 or 22, parang ganun. Kasi you may have seen already na somehow, kahit nung mga bandang No Way Man era,
Hindi na talaga natin nakikita yung pagka-baby niya. Medyo playful pero hindi na yung tipong pang baby talaga. Definitely something that fits more on the teens, more on teenager stuff like that. Doon na siya mas nagki-cater talaga. Kasi alam naman natin, ang kanyang fan base is leaning more towards teenagers. Ayan pa. I do have one more thing to say pala. Another thing din. Sa Interactive Live, I think the episode featuring Miho, Mari, Amy, and Colleen, parang may nagtanong ata sa kanya noon doon sa comment section na kung saan na papayag ba siya na hindi na tawaging baby. Or more like parang ano ang payag ba siya sa ano parang fact na si Amy na daw ang bagong baby, and in which Colleen say okay lang daw sa kanya maging gano'n na siya daw ang maging ate among the two of them ni Amy. And lo and behold, nagsama nga sila sa Baby Blue. And ayan pa yung isa pang ano fondest memory ko kay Coco is that her ano yung her friendship towards her fellow members, especially Frances and Amy, and not to mention yung recent post yung pakikitungo niya sa kanyang mga ates or fondly tinatawag niya mga mommies like sina yun yung, parang si Rans atang ano parang original mommy original quote unquote mommy niya sa MNL48 like yung ganun. Well, sa palagay ko, mas makakasagot niyan si Kuya Joe. Ang mga OGMN loves natin, Kuya Joe and Yeah. Christian. Yun sila yung pinaka-fond na makakasagot niyan tungkol sa fondest memory. Coco, siguro yung mga ilang stories na rin na maaaring hindi na namin naabutan dahil dahil sa era kung saan kami nanggaling. Ayun, thank you so much, Kuya Ed, for sharing your fondest memory or who really MNL48 Colleen is. We know that lahat tayo may mga iba't ibang sharings, iba't ibang stuff na pwede nating mabahagi about MNL48 Colleen or former MNL48 Colleen. Ngayon, let's proceed next. Ang kwento ni Christian. Ayan. Kindly share your story about former MNL48 Colleen and then go on. Akin naman, first meet ko lang kay Colleen, syempre sa mall show or handshake event. Tsaka, ang alam ko lang kay Colleen dati, hanggang ngayon, kahit hanggang sa, ano, pag sinabing Colleen daw yan, maganda yan. Pag sinabing kami Oshim si Colleen, marupok daw. Alam mo naman yun. Kasi, ang nakikita naman kay Colleen, akay ba kasi yung beauty niya? Tapos, may isa pa akong nalaman kay Colleen at may nagsabi man sa akin, either na siya pala ay INC, like me, syempre. Ka-religion ko pala siya. So, dun ako nagtaka. Tapos, may, lalo na sa mga mall show, syempre, lalo yung mga kulihan nila habang naghihintay na next performer. Hanggang ano masaya talaga yung pagchikan sa bawat fans. Gaya natin, ganun. Pagka may narinig tayong kakaibang joke, syempre, tatatawad tayo. Ibig sabihin, napapachika pa tayo sa kanila. And then, eto lang naman memory ko kay Colleen, which is, ayun nga, sa motion ng Baby Blue. So, tinatlo ko yun. Una is sa Fisher Mall Malabon. Eto, yung sa Fisher Mall Malabon, actually, 8 a.m. ako nakapasok. Dapat nga, alas 10 akala siguro ng guard, stop ako. Kaya pinapasok ako. Kita ko naman yung rehearsal, di ba? Ayun, pakiramdam mo nga, parang first time ko na sila nakita dahil sa kasagsagan ng pandemya sa tagal-tagal ng walang ganap. So, ayun, at least, kahit pa paano naman, nasusubaybayan ko naman yung naging motion ng Baby Blue. Siyempre, sabihin natin na
first mall show nila 'to nung 2022. Hindi na nagkakamali is March. Summer 'yun. And then, after ng sa Fisher Mall, lumaga naman ako ng Robinsons Galleria. Kasi, Saturday nung araw na yun. Which is, 2 beses siya sa isang araw. Isa sa umaga, isa sa hapon. Kaya, gusto lang kasi may experience na makati ng mall show nila as a subunit of ML48. So, ganun din naman. May pa-fun games din. Performance ng Heads Up, Sweet Talking Sugar, Negastar, ganun. Ito pa, after ng sa Robinson, kinabukasan nun, which is Trinoma naman. Talagang sadya ko talagang kumpletuhin yung mall show nila. Kasi, pakiramdam ko, one time lang yun. Ayun nga, speaking of, one time na nga nangyari yun. In 3 times in a week. Weekend. Kinulang pa no? May naalala mo sa Trinoma Ito lang bago sila mag-performance, may isa sumigaw doon. At narinig pa ni Colin yun na ang sigaw niya is, hindi ka na baby, ganon. Ang dami sabi nun. Hindi na the baby. Alala. Ati nga ako napatingin sa likod. Ay si Colin napansin niya yun So, yun, balik ko sa pag-focus sa performance. So, yun nga. Lang naman. Pero may naalala pa naman ako sa kung di nagkakamali, yung mall show sa SM Sakandaan. Yung time na alas magkambal sa ni Dian tsaka ni Colleen dahil sa style nila. At kasi Dian, sinabi ako nga na kambal na magkapatid kayo ni Colleen Ayun nga, sa malapitan. Hanggang sabi ko, aba, teka, magkambal ba to? Parang shy na lang char. Ganon. Nga, yung sinasabi kong mall show sa SM Sakandaan last March 2020 bago mag-lockdown ECQ. Kahit pa paano naman, but nakapunta pa naman ako noon. Yung time na yun. Pero, ito tatanungin ko. Yung hindi pa naman ako na very active ng ML48, una ko naman na-discover si Kulin which is sabihin nating palusot ko yung maybe. Kasi di ko pa masyadong kilala mga member nun Ayun, center siya doon. Nakita ko, sabi ko, ba, Kulin? Okay. Oh, ganda. Ganda rin niya. Ganun. Ganyan napapansin sa kanya. So, habang tumatagal naman, ayun nga, ang dami nung sabi na, ang dami may cameo si Kulin kasi sobrang ganda niya. Kasi nag-aasaran pa nga. Ito pa, marupok kay Kulin, marupok. Ganun. Sa ilang mo talaga napapansin ko sa mga Coco fan, kaya ang dami ng fandom ng, kagaya ng Colinfinity, yung kampo ni Coco, yan, sa Payan. Nakatabi kayo dati nung mall show last 2022 sa Robinsons Malabon? Tama, Malabon. Robinson Malabon yun. Nung time na nandun si Colin sa mall show nung araw na yun, which is 7th single pa nga. So, yun nga, talagang malakas ang hatak ng fandom ni Colin. Sa ganda, sa performance, sa baby talking nga, gaya ng sinabi ng iba, or karamihan, tapos sabi ng, di na daw baby, iyak-iyak na lang, charot. And that's it. Yun nga, hindi ko naman ma-expect na mababalita ko pa ng ganito. Yun nga, di ko akalain na mag-J-word win pala siya. Hindi ko alam kung nararamdaman ko ba, makaramdam pa ba ako o Kasi,
paulit-ulit na lang yung nangyayari. Kahit kayo, napapansin nyo naman. So, nakakalungkot nga. Kaya, ayun. Ewan ko na kung sino susunod. Kaya, ayun lang naman. So, ayun lang aking ano. Tsaka, ngayon lang naman ako napag-chika ng ganito. Kasi, yun nga. Namiss ko kayo. Ganon. Oy. And that's it. Thank you. Ayun, thank you so much, Christian. Ano? Ngayon, ay susunod natin yung actually, Sir Rob sent here as he is currently in his laptop watching our stream via the computer for our MN Love from LA. Meron siyang mga story dito na he shared about Colleen. Now, sinabi niya dito that she seemed to come out of nowhere for me as she just popped out of that special week of high school, the cast of Most Improved Seniors of the group. Then she became part of the Senbatsu of Pag-ibig Fortune Cookie. Definitely became one of MNL48's rising star. She did start to get my attention in the interactive live with her baby talk and such, but most especially when I watched her Facebook Live with Eka back in 2019. Here, she sang a cover of How Far I'll Go from the movie Moana. Her voice was so beautiful. She was close to fishing me that time. Ayun. So, kahit sino, di ba sinasabi ko na sa iyo, kahit sino, pwedeng makafish sa isang Coco. Well, ma-fish ng isang Colleen Trinidad, ng isang Colleen Apura Trinidad. I think we can further add up na ang daming, pwede nating idagdag pa na siguro sa kaka-discover ko, siguro sa pagiging ML Love ko, na-discover ko, ang dami ko nahuhuling mga estudyante ko na mga Coco stands. Hindi ko sinasabing part ng mga fandom ni Coco, pero more like Coco stands. Mga casuals na hindi sila pumupunta sa ML48 events, pero alam nila or aware sila about Colleen. Kaya nga namamangha sila pagka ML Love daw ako, nakikita nila na, so close kayo ni Colleen, ha? It's like, I'm just going to their events. Pumunta lang ako sa events nila. Yes, nakachika ko sila for a handshake. Nakapicture ko sila for a two-shot or something like that. But it's just that. Ayun lang siya. Ayun lang talaga siya. Ayun lang. Now, yun yung ilan sa, I think, bago ko i-share yung story ko, although ngayon, medyo naririnig-rinig nyo na kung ano yung mga kwento ko tungkol kay Colleen. Siyempre, ihuhuli na natin si Kuya Joe. Susunod na muna natin si Kuya Joe. Same format ng questioning natin. Go ahead. Habang nag-aayos ako dito ng mga dapat ayusin just to review, ang format is how did they get to know ML48 Colleen saka yung ano yung fondest memory, no? Yun lang namang dalawang tanong na yun, di ba? Okay. Pero bago ko umpisan yan, ayan. Siyempre, intro natin ng kaunting palusot ko maybe. Kasi, eto it's no secret na yung song na yan yun talaga yung naglagay sa kanya talagang naglagay sa kanya into great relevancy talaga para sa akin. But before we get to that, umpisa natin yung kanyang journey. Kanyang journey ay ito, magmula nung pumasok siya sa ML48. Pumasok siya nung June 8, 2018. At isa doon sa apat na-promote from being a trainee to an official member. And back then, nung trainee days ni Colleen, siya ay hindi niya natatanong kung hindi pa kayo aware na si Coco. Kasi usually ang pagkaalam natin kay Coco is short hair siya, di ba? Pero back nung time na trainee pa si Colleen, long hair siya. As in long hair. Like you can imagine yung long hair like yung kay Rachel dito na yan yung current na DP ngayon ni Neo.
Tapos ayun, although I have to be honest, nung na-promote siya as a member, um, hindi pa ako masyadong aware of Green nung time na yun. Sa tingin ko, yung first thing na napansin ko talaga si Colleen was nung high school. Kasi she had her style, she had a hairstyle na ano, para I think that was during her entire idol journey. Sa tingin ko, yun lang yung time na napaganon yung kanyang hairstyle. It's hard to describe specifically kung ano yun, pero sa buong idol journey niya, sa buong 2082 days niya as an idol, from her promotion as a regular member to her graduation announcement, ayun, yun yung pinaka natatandaan ko na unique yung high school hair niya. I think we can call that the high school ear hair ni Colleen. Tapos noon, yun, na-promote siya, and she was selected as PNC na management bilang maging sanbaso ng second single, which is Pag-ibig Virgin Boogie. And not only that, nagkaroon ng coping song yung Pansot Ko Maybe, which is the Filipino version of Iwa Kay Maybe. And yun yung pinaka nag-launch sa kanya into relevancy, because not only because yung song na yun ay para sa N4, yun din yung song kung saan unang nag-center si Colleen. Only the first of several. Tapos sumunod yung 365 araw na aeroplano pa, naging sanbaso din si Colleen doon. Ang hindi ko makakalimutan doon na out of that is yung kanilang MV. Tapos yung tipong binibigyan niya tayong this, how will our Aussies be after their idol journeys? Not really sure if kung tumama dun sa path na yon, pero parang ang trajectory nun is kung ibabasa natin sa MV, yung trajectory nun is yung she's gonna go the showbiz route, something that na tinatahak ngayon ni Sela at Gab, as they are already current for the strategy. And but right now, more onto that in some other time. Tapos doon yung era ng High Tension, although she may not be part originally, pero nasama siya sa MV dahil sa condition ni Faith. Although there are many who were debating if Faith's singing part was retained or otherwise. Pero as far as Stage 48 is concerned, hindi siya nilalagay doon officially. So sa Stage 48 na wiki entry. Although it is important to note that she was also part of that music video for High Tension. Tapos, yun nga, tapos nung mga events, nung kasunod ng events, yun yung pinaka-height ng ML48. At saka yun na din kasi yung time na napapansin na si Colleen, naging viral na nakikilala ng mga casual audience, casual listeners. Tapos yun nga, yung kwento na may mistaken identity siya nung with Dian sa isang motion kung saan dumog talaga sila at parang hindi na parang mabot na sa point na masinsin na talaga yung tipong hindi na ma-handle yung crowd dahil sa because that's giving me the impression that High Tension was one of the best eras ever of ML40. And before we proceed dun sa era ng sa era ng pandemic, may isang napansin ako. Meron akong isang natagpuan na clip kung saan kung naalala niyo si Scapegoat na
na meron siyang video na one of the moments that made Colleen viral was this video kung saan ito ang alamat ni Colleen Direla. Ito siya. I'm gonna roll the tape right now. Oops. Wait. Walang audio. Sorry. Okay. I'm gonna run it right now. Okay. I believe this is one of those videos na talagang very notable, very iconic of Colleen. Ayun. O nga pala, shoutout kay Skip Goat. Hunasan naman na really thank you for supporting ML48 Colleen. Then ML48 Colleen. At sa kalagitnaan nun ay tapos yun na, pandemic era, high tension, yun na pandemic era. Then enter several months we waited, tapos yung river era. Yan yung yan yung single which is officially the road to third general election. At ayun nga. At kung mapapansin nyo doon sa river, meron siyang tatlo doon yung nakabire, isa doon si Colleen. And quick trivia, yung tatlong nakabire yun ay yun yung tatlong bunso or mga immortal Makti or bunso, but at si Colleen doon, thus implying na pa rin si Colleen. But yeah, tapos several months later, habang naghihintay ng 7th single, tapos nagkaroon ng Game Time Masters League, tapos if I'm not mistaken, siya yung naging captain ng stalwart team. Ayun. Yun yung isa pang notable na highlight. And actually prior to that, yung ML48 Presents na which happened prior to the 6th single, which is River, yun yung Perhaps Not Dead. Yung Perhaps Not Dead, Colleen was part of that. Syempre, ang kasama doon kasama rin niya sa Baby Blue. Which Baby Blue, yun din yung isang pang na highlight ng idol journey ni Colleen. Kung saan aside from I'm being proud of all of them, especially kay Jan, admittedly, ang isa pang doon is naging part din si Amy, naging part din si Colleen. Ayun. Tapos yun, No Man Happened, and then eto, konting kwento doon sa road to doon nung papunta kami ng festival last year ni Edge. Nung nagpe-prepare kami ng Flames, nagpe-prepare kasi kami ng Flames, which was our gift to ML48 at the time. May mga nabanggit nung nakita yung picture ni Colleen, madali siyang nakilala. Yun ay dahil sa kadahilan ng siya ay naging viral, biglang dumami ang kanyang mga followers sa T-app or Talkie. At yun, na talagang naging viral siya. One of the virals, if not the most viral member of ML48. And at marami talaga nakapansin kay Colleen. Ayun na nga, nag-announce siya ng graduation. And as we speak, Colleen has 4.7 million followers on Talkie.
And not to mention yung kanyang impact, yung impact, yung appeal. Sa masasabi ko talaga, hindi lang siya in terms of yung ganda. Well, ganda is given, talent is also a given, but the very X factor here for Colleen para sa akin is yung kanyang appeal, yung kanyang impact, yung kanyang charm, yung kanyang charisma, yung kanyang I think we can call it fan service, yung pag-baby talk niya, lalo sa kanyang podcast na Baby Time with Coco podcast sa Spotify. I think yun yung overall package na masasabi ko nagpa-endear, naging susi para ma-fish ni Colleen ang napakarami across every social media that she's part of. And that's it. And but before we get to back to Nate, babasahin ko muna ang isa pang mensahe ni meron tayong babasahin na insights ni Sir Rob, in addition to ano, then the first virtual handshake event, she was shocked that they got fever. During my next virtual handshake event, meet with her in March 2022. She remembered me, and I told her that I hope I don't catch a fever from talking to you again, which made her laugh. I totally missed her in November 2023 virtual handshake event, because they became strict with the schedule and I missed her time. Tapos meron din yung moment na doon sa mall show na 365, if I'm not mistaken, which was that was San Jose del Monte Bulacan mall show. She might have slipped inadvertently, but you might have said na sa video, but as far as I remember, that was in San Jose del Monte Bulacan, yung kanyang motion na yun. That was nung 365 era. If I remember, she was performing, di ko lang kung 365 o PFC era, kasi ang uniform niya yun is Parasat Boy maybe. At, and I think that is mark that is an indicate, that is a sign na isa siya talagang total professional talaga. Total package talaga. Yun talaga yung dahilan kung bakit siya marami na fish, marami naging followers, one of the most, if not the most followed member of ML48. That's it. Thank you so much, Kuya Joe, for the stories. Ayun. So, habang babasahin pa rin natin yung ilang mga comments dito, this is from, ayan, konting insights lang din from Ardolph na sinabi, to. I wish myself to be there kasi di ko pa kilala sila niyan ng maaga. One of the mysterious things na nag-spark sa akin ng interest about sa kanya, ayun, nag-expect ako dati ng mall show sila ulit doon para mapuntahan. Consumate Pro from Kuya Ed. Ayan. And medyo napansin din natin that they were Amy, Frances, and Colleen, which is the current Baby Blue. Well, we don't know what's next now since the two of them are the only ones left with Baby Blue. So it could mean two things. Pwede bang magduo sila? Or magre-recruit sila ng third gen for someone na mag-take place kay Colleen? That's the biggest question mark this time. Lalo na meron din kasing sariling segment ang mga third gen natin na meron sila sa, I believe it was Kriana, Liza, and G. Silang tatlo yun. Sa pagkakalam ko, sila yung magkasama nun sa parang isang segment yun ng somewhere in the handshake event. Now anyways, ito naman yung story ko. This is my story with former MNL48 colleague. Nung I think I was the fan during the pandemic era. And that was also the same time na, ang random lang kasi nun although nalalaman lamang ko na may Colleen and everything like that, naririnig ko yon sa mga pinsan ko, na yung sa mga Pilipino na nung pinapatugtog nila yung, Alab by SB19. So wala siya, naririnig ko na yung Colleen. Hindi pa ako aware about MNL48 talaga totally noon. And then eventually, you know that already, the rest is history na yan. Yung sa akin kasi was when
let's just go straight sa mga vlogs na ginawa ko noon about the podcast and about the handshake event. Natatandaan nyo yan. Alam kong nung bago ko pa ginawa tong NFT 48, sinubukan ko mag-vlog. Yeah, mag-vlog ng ML48 related content. So from the festival, actually yung time dapat na una kong mamimit si Colleen was nung AKB48 Music Festival, yung after party. However, kung natatandaan ninyo, ay nung time na yon, pinalitan siya ni Lara. Noon. Kaya talagang, sayang naman, I wish. Yun yung unang beses sana. But we have not met until the first handshake event, which was the Novotel days. It was like the end of 2021. Tama, yun. End of 2021 yun. Doon ko talaga unang nakita si Colleen, and then that's where I pointed out some things about gumawa ko ng vlog na pinapakinggan ko yung podcast niya. And then, doon ako nakapag-content about her na sinabi ko, ang dami talaga makaka-fish sa kanya. Anyone can turn a fish or anyone can turn a busy person to someone na makaka-hook sa'yo. Anyone na makaka-hook kay Colleen. Fisher ata siya. Magaling siya mang-fish talaga. Na I would say, I think, hindi ko sinasabing maganda siya. Ang sinasabi ko, cute siya. Although, given by her looks kasi, nung time na yun, back in 2019, yung look niya na short hair, na parang baby, yun siya. Yun talaga yung era na naalala ko sa kanya. Although, alam natin, naabutan na, yun yung Wilson era, yun yung Coco era, baby era, natandaan na natin yun. Alam natin yung era na yun. Siyempre, dagdag natin yung Sports Fest. Dagdag din natin ang tugatog, wala akong matandaan nun eh. Kasi initially, walang kinalaman yun. It was supposed to be Abby and Sheki who I was supposed to interview. Wala si Colleen doon. Then, alam niyo na yun. Next natin na na-meet ko siya was noong noong subukan ko siyang tandaan sa totoo lang if it was the next handshake event. Yeah, it was the next handshake event. And then, napagpalit ko sila noon. Nung kay Coco yung ko naman, bumawi ako kay Abby kasi hindi ko siya naka-handshake noon. Then that was, the next one was nung nung festival. Yun na yung next and final interaction ko sa kanya. Which is, alam niyo naman na yon, yung nakita niyo sa live, the 2 shots, I think you have seen that already, my friends. Kitang-kita niyo yon. Now, eto, para lang aware kayo kung paano nga ba siya talaga makipag-interact sa fans. What you see is really what you get. Although, yung nakikita nating version ngayon ni Colleen as is, yung mature version na. Yung kung recent lang yung basis natin, na nakikita ko na talaga is yung pinaka-recent na version niya. Which is the mature one. Hindi na yung pang baby. Oo. Yun na yung pinaka-nakikita ko. Pwede nating sabihin na grabe din yung pinagdaanan niya. Sa mga kaibigan natin, alam natin na about the story of her dad. Alam natin yun. Kinukwento niya yun eh. Kinuwento niya yun sa Magandang Buhay. Kinuwento niya na rin yun, or at least I've heard that once, either sa Kumu or from somewhere else. Kung ano siya sa SOCMED, gano'n na gano'n siya in real life. Totoo yun. Yes, it's really, it's really true. So, siguro kung meron maglo-look forward, especially sa mga casuals natin na mamit si Colleen, ako na magsasabi sa inyo, kung ano yung nakikita ninyo sa social media, kung ano yung kung ano yung kwento na naririnig nyo sa amin, eto talaga siya. It's no filter, it's everything that you have to know. So, alam nyo na yung expectations ninyo. I think you know the expectations already when you meet Colleen being Colleen. When you meet Colleen. Oo. So, para magtataka kayo, hindi. Ayun, yun yung pinakaano talaga natin. And not a lot of people, hindi ko siya masyadong ino-open, pero nung wala pa yung, before I completely ignored the ranking,
Colleen was consistently the fourth top Oshi, was my yon Oshi, meaning the fourth favorite. Hanggang sa na-ignore ko na yung rankings na yan, nakalimutan ko na yung ranking na yon, nandun pa rin siya, nasa fourth spot siya at all cost. And despite all that, yung graduation niya was something na siguro kulang na lang announcement or parang kulang na lang mag-announce siya ng ano bang nangyayari. Oo, gano'n na lang yung tipong hinihintay ko. Ay, gano'n na lang yung hinihintay ko. It's something like that. Pero syempre, who would forget, another one is who would forget about her famous podcast na yung Bebe Time with Coco. Hindi ko siya napakinggan lahat. Nasasayangan ako kasi hindi ko napakinggan yun lahat, especially sa season 3. Sayang nga tinigil nila yun eh. For some reason, tinigil nila yung partnership nila with, I believe it's Sony or basta with Spotify. For some reason, tinigil nila yun. I don't know why. Yan. Napakinggan ko yun. She just replied with my story. Oh, totoo yun. Yes, as Tapify Singapore, okay. Ayun, tumigil yung partnership nila with them. Ayun, and then you all know what happened. Alam niyo na yung Prank's Not Dead, isa pa yon. Yung mga media exposure niya, which is yung Prank's Not Dead. Alam natin yon. We can also add up na, like I mentioned, yung graduation niya is something that is hinihintay na lang natin. But we know it's gonna happen soon. Maybe it was like maybe this was the time for her na to grow her following palalo. Malaki na yung following niya kahit nung nasa ML48 pa siya eh. Sobrang laki na. Now, this is her perfect time na maging social media personality. Kasi sa ngayon, sa nakikita ko, wala pa ako nakikita na parang celebrity status for her na yung tipong nakikita talaga siya sa TV or at least she has her like acting appearances. Ayun. More on promoting products. Nakita ko na yon with some of our FB friends, especially pinakita na yon ng ilan sa mga kaibigan natin sa FB na si Kiela na nakapartner niya din si Colleen. Ayan. She's grown beyond the idol mode. That's true. It came to a point na syempre with fame comes hindi lang siya yung isa sa mga pinaka malaki yung following, pero she is also considered as one of the most polarizing figures in the idol industry. I think a lot of people know bakit ko sinasabing polarizing. Pag sinabi ko kasing polarizing, that is where medyo may love and hate relationship ang mga ML love sa kanya na hindi maintindihan kung saan ba talaga siya, sa love or sa hate. Yeah. Yun lang yung natin. But like I mentioned, with this fame comes a great responsibility, a huge following, and some people who may or may not like her. Ayan. And we're hoping, sige, bibigay ko na yung message ko para pang wrap up na rin natin. And then magtatawag lang ako ng at least na ilan sa inyo to share your final message for ML48 Colleen. Ayan, Coco, ang kokompleto ng buhay ng mga ML loves at pati ng mga estudyante ko, ang dami na following sa akin. Ayan. We'll see each other at the flip side. Magkita-kita we'll never know, di ba? NFT48 ex Coco. Nangangamoy Oshitox kaya ito. This could be probably one of the that's something that's not on our mind right now, but we know that you enjoy your graduation, enjoy everything enjoy every single opportunity that is there, that is given to you, and then sulitin mo lahat ng mga ganap mo sa buhay. You will meet a lot of people that can bring you up or bring you down. And please make sure to always keep your head up. Thank you so much. Yes, it would take mountains for us to have Colleen as a guest in Oshi Talks. But let us see. Uy, interesting yun. Meron, by the way, for those who want to contact her, meron siyang business email actually na siya lang talaga gumagamit. Ayun.
Next, eto, dagdag natin. To continue, this is from Sir Rob. Colleen eventually became part of my 4th and 5th Oshi list. She was on her way back in my latest 2030 Oshi list when she suddenly calling me my real name on her Tok Tok live every time I gave a gift. But then, okay. Thank you. Okay. Ayun, so now, syempre, this time, ito na lang. Since andito si Ardolph ngayon, ano ang gusto mong message? What message can you give us for former MNL48 Colleen? Hang on. What could I message for her is, talagang malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Siguro, kung hindi ko siya lang, eh, sandali, kinakabahan ako pagpaliwanag. Okay. Ah, sa kanya talaga, it all started. Siya ang talagang, kumbaga, ugat. O kumbaga sa molecule, siya yung atom. Naglaki. Kaya nag-growth yung pagkakilala ko sa grupo. Sa kanya talaga nag-start. Even hindi naman sa MNL, even yung outside niya, Cons TV, during yung lockdown, kahit hindi sila nagkakatrabaho dahil sa government restriction, si Colleen humahanap ng ibang opportunity. Siguro kaya siya nagkaroon ng contact sa Cons TV na which is parang subcontract yata yun ng Onyx PH ng Mobile Legends teams Kaya sila yung tina-talent ng Onyx PH noon. So, sa Cans TV, binubuo kasi sila ng 4 na miyembro, isa na siya doon. Kasi ang talagang discover ko kay Colleen is yung sa mga live na mga ML stream sa Facebook, talagang talamak yun nung talagang pandemic ng 2020 o 2021 Talagang sa lahat nagra-random mapapanood ka sa kabila. Kasi ako talagang na-accident yung Cans TV hindi ko pa kilala. Talagang aninag lang talaga yung Cans TV. Then sa pinapanood ko kasi walang gano'ng nanonood, ang tumal siguro mga nasa 100 views lang ang nanonood 'pag may nag-i-stream sa 4 sa kanila. Then nakilala ko 4. Then nakilala ko silang unang-una. So naging bias ko pa nga yung Sophia doon. Kahit nakilala ko na silang 4 sa Cans TV, naging favorite ko yung isa doon, yung S ang pangalan. And then, kasi sa 4 na streaming nila, si Colleen yung mas pinakamarami. Dahil sa 3, mas above yung viewers si Colleen. Talagang ang daming lalaking nagko-comment. Kasi siguro kilala na siya as a member. Kasi ako, talagang parang ako, ano lang, wala pa ako kaalam-alam. Oo. So, si Andy naman na kasama niya, siya nagsasabi kung bakit hindi daw siya pwede mag-shoutout. Parang nagkaroon ako ng curiosity doon. Kasi silang 3 pwede mag-shoutout sa comment, si Colleen hindi pwede. So, may sinasabi si Andy na parang may management rules daw siya na wala naman daw sa 3. So, ano kaya yung management rules na yun? Doon ako nag-wonder why. So, kaya pala ang daming lalaking nahuhumaling sa Coco na 'to dahil ang ano niya, ang jolly niya, ang bata ng attitude, ang pretty, punong-puno ng talento, parang nasa kanya na ang lahat kung tutuusin. So, ayun, ang MNL40 ang kinabibilangan niya kasi ang MNL40, "Uy, narinig ko na 'to dati, I-research ko nga yung MNL48." Yung MNL48 nalaman ko 'to yung katabi kong babae, nag-audition ako sa Starstruck, ang sabi niya, susubukan daw niya mag-audition sa MNL48. Kasi yun yung sinabi sa'kin, dun ko sa kanya nalaman. Kasi sinabi sa'kin, ang MNL48 ay grupo 'to ng kababaihan, marami 'to na parang iba sila sa mga K-pop group. Parang similar pero may malaki daw pagkakaiba sa kagaya ng mga K-pop group. Sabi ko, okey kasi K-pop group fan naman ako ever since nung high school. So, kasi di ko na na-research, narinig-rinig ko lang sa kanya pangalan ng MNF48. Okay, yung way back sa Cans TV, ayun, discovery sa kanya, oo nga 'no, nasa MNF48 pala 'to. So, I know, I really don't know, di ko alam kung ano ang management nito whatsoever. Ang unang ano ko pala is ang MNL ay stands for Manila. Talagang lumalim na ang research ko sa grupo na 'to. So,
Dahil siya lang nakilala ko, nakita ko mga kanta, ang una kong nalaman na kanta pala ay ang Gingham Tech kasi siya ang naka-Enlighten Center doon. So, ang kasi sinearch ko ay Colleen MNL48 tapos ang mga lumabas, may mga dalis na kanta pero mas nangibabaw talaga yung mga kanta na siya mismo yung siya binibigyan ng center of attention. Gingham Tech, and then I listened to it, then sa mga sumunod na mga videos, nakita ko may mga parang fan cam pa nga ata, na may pinanood kasi ako na sumayaw siya ng Gingham Tech sa SM Baliwag na mall tour na siya lang yung naka-focus. Ayun talaga, ang cute kasi ng performance niya. Naaaninag yung mga ibang members dun, nakikilala ko na sina Alisa, sila Miho, yun yung mga naaaninag doon. Ayun, lumalim talaga pagkakilala ko kasi talagang na-fish ako. Nagkaroon ako ng pan-interest na sa kanya nun na I want to support you, Colleen, because grabe, super ganda mo. Ayun, ayun nga, sa mga MNN, may mga tinatawag pala na mga only private event na na ini-implement ta's meron nga gaya ng love band. Ayun, na-found out ko na kung bakit walang shoutout sa Kans TV dahil may love band sila. Kasi nakikita ko sa memes din ng Kans TV, na may tinutukoy na isa diyan 'di puwedeng jowain. Kasi sa picture nilang apat, si Tulin nga pala tinutukoy dun. Ayun, nalaman ko yung mga ganitong rules ng MNL48, talagang kakaiba itong grupo na 'to. Talagang yun na talagang pagsisimula ng paglalim ko sa interes, eh. So ayun, mga event gaya na nga ng inaantay ko kasi parang na yun, mga start of 2022. Kasi nag-aantay ako ng event siguro ang talagang event o kauna-unahan ko event yung Sports Fest, Tugatog. Kasi kasi do'n pa lang nag-abang na ako. Unlike nung mga 2021 or 2020 yung mga talagang kinikilala ko pa lang, nagkaka-event ng MNFT pero hindi pa ako nag-aabang. So, ang pagsimulan ng abang ko ay ang naabutan kong abang na yung Sports Fest na talagang iginoo ko na yun, eh. So, para sa kanya, siya lang kilala ko. Pupunta ako sa Sports Fest para makita kita ng personal for the first time. Gagastos ako ng 1.5 VIP sidelines. Gigisingin ko 'to ng maaga, sasakyanan ko 'to ng taxi para makapunta ng Upper Deck Pasig. So pagpunta dun ang daming oo nga, eto pagpunta ko may mga members, karamihan sa kanila hindi ko pa kilala. So talagang tinataas noo ko kung gusto ko si Colleen lang ang tignan ko sa lahat, wala ng iba. So volleyball and then basketball. Although may mga unti na akong kilala dun, Frances, Dian, Sheky, parang ganun-ganun ko pa lang sila na isa kasi Amy. Kasi si Amy, nakilala ko siya dahil sa Baby Blue na nung kinikilala ko si Colleen, ang Baby Blue nasama na rin siya. Sa Sweet Talking Sugar, Gingham Check, yan talaga yung mga na alam kong kanta niya, na mga kanta na involved pala siya. So, talagang pinagpupuyatan ko yan kasi nung pandemic kasi sira yung body clock ko, eh. So, nakikinig ako ng Gingham Check tsaka ng Sweet Talking Sugar bago ako matulog. Yun yung routine ko. As in, siguro natutulog na ako 5:00 na ng umaga. Kasi ang gising ko uneven, mga nagigising ako ng mga 3:00 na ng hapon. Ganun yung sleeping cycle ko nung kasagsagan ng pandemic. Talagang hindi ko talagang mahirap makontrol pagka naiba yung body clock mo, eh. Kailangan talaga ibalik mo sa dati ng mahabang panahon para mag-normal ulit, eh. Yun yung parang feeling na hindi maganda ngayong magpuyat. So, eto balik tayo kay Colleen. So, siyempre Sports Fest. May nangyaring tawag dito, peace bomb ba yun? Parang semi meet and greet. Ayun, yung parang nabuhayan ako ng loob na magkakaroon kami ng touch interaction ni Colleen. So, alam ko lahat ng members kasi dahil VIP kasi yung package nung pinuntahan ko. Siguro, kasi ang mga naka-Gen Ad hindi yata binagbigyan, parang pinalakad lang. Ang VIP. So, every face bomb, kahit sino, inantay ko lang talaga si Colleen, Kay Colleen talagang parang tumigil yung mundo ko sa kanya na na-fist bump ko na siya. And the rest, hanggang sa inubos ko na yung pag-fist bump sa mga members. So, di pa ako umuwi nun. Talagang YOLO ako nun, Talagang si Colleen inaantay ko. Tapos, dumaan sa harap ko, pinicpicture ko, binibidyo, pati yung
Dinobo siya ng mga kokopan, nakisiksik lang ako doon kahit parang wala lang. Gusto ko na sumiksik eh, baguhan lang. Parang awkward yung moments ko noon. Ayun, Sports Fest talaga. Bucket list achievement. Namit ko na siya sa Sports Fest. Ito yung pinakaunang-una. Ang pangalawa naman is sa nagdaang event, wala akong napuntahan nagdaan na handshake day 1, yung day 2 lang, doon lang ako nakapag-fit in kasi di ako nakahabol ng 1 na limitations ng tao. So sa 2, so kahit na limited budget lang, hindi ko siya pinalagpas sa choices ko na alam ko hindi ako uuwi dito kasi hindi ko na-handshake si Queen. Sa schedule, siya yung nasa last. Sa tatlo na naka-handshake ko, si Isabel Diaz siya yung mas parang napa-exceed ako ng 15 seconds kasi napasarap yung usapan ko sa kanya, eh. Talagang professional niyang kausap, yung tipong para siya si Jemima na maganda mag-pick up ng information at magbigay ng feedback nung time nung nagha-handshake ko siya. So, ayun. So, she reads my name na ako daw, ikaw pala si Ardo. Sabi ko, yes, pero ang pangalan ko kasi sa Kumu nun, hindi naman Ardo eh. Nagko-comment-comment ako sa Kumu niya na hindi naman yung Ardo pangalan ko. Pangalan ko pa nun is yung yung paano kong, yung pamagat ng kanta. Aksidente, di ko tiniis ko talaga yung pangalan na yun, 6 na buwan sa Kumu. Eto, yun ang daho kasi I expect pa na gusto ko pa siyang makitas pa. Kasi yun talaga yung pinakahuli ko nakita na siya sa totoo lang. Kasi masakit sa akin na gusto ko pang bumawi. Pero parang may regret sa akin na ayun, gaya nga nung Christmas concert o yung festival na 5 years na pwede mo sila interact, talagang hindi ko napuntahan. Parang masakit sa loob ko yun. Talagang nakakalungkot talaga. Tapos naging matumal talaga. Matumal na yung mga events talagang bihira tayo na bigyan pa ng pagkakataon pa na ilapit tayo ulit sa kanila Talagang hanggang antay lang ata tayo. Oo, gayon. Okay, sige sa graduation niya. Understood kasi ang expectation ko matagal gagraduate si Coco kasi napaka-prime member niya. Kasi siya yung pinaka-spotlight yung kumbaga mas malakas kaya mas nabubuhay ng fans yung grupo dahil kay Colleen. Siya yung may largest amount of fans na kasi kapag nawala siya, malaki ang malalagas sa susuporta talaga sa MNL48 for sure. So, I expect ko kasi alam ko dadaan muna sa maraming achievement muna si Colleen sa MNL bago gumraduate ng tuluyan. Siguro naman sa pag-graduate siya may napagdaanan naman na siyang mga achievements noon pa kasi di ko na naabutan. Nakakatuwa naman kasi ang pangarap sa kanya talaga nung mismong dad niya is entertainment, parang ganito performing or gusto maging actress, umarte sa telebisyon, yun talaga ang pino-pursue niya. Kasi at the age of 6 years old dun nagsimula na wala ang kanilang dad. Talagang mahirap sa kanila daw yun na mabuhay sila ng kanyang mother na dalawa lang sila magkakapatid sila ni Mark Clarence na pinalalaki. So, parang kumbaga siya yung naging breadwinner kasi panganay si Coco talaga. Mas talagang napasan niya talaga para maitawid yung pamilya nila hanggang sa ngayon na may maganda na siyang career sa MNL48 kahit na magpalit siya ng passion, I know na maraming opportunity. Kasi si Colleen, nag-a-attract siya ng maraming opportunity. Yung tipong lahat kaya niyang pasukan, maraming pintuan, oportunidad na magbubukas talaga sa kanya dahil sa kanyang build character, lahat ng mga napagdaanan niya or kakayahan niyang gawin. I do believe na may magandang parating pa naman sa kanya sa paglabas niya ng MNL48. Wish her good luck lang. Yeah, ayun. So, thank you so much Ardol for that message. Siguro dagdag ko lang din that maybe it's siguro ganito for our fans or since na-mention ko na kanina na isa siya sa mga most polarizing figure in MNL48.
siguro naman oras na ito to maybe heal all the wounds. Kasi alam natin sobrang iba't ibang klaseng sugat ang naranasan natin sa reign or sa dito sa era ni na andun pa si Colleen. I am sure we're hopefully time heals all wounds, and we're hoping as well that with everything that transpired, sana gumaling tayong lahat sa mga sugat na to. Lalo na with the mere fact the graduation of Colleen. Now, one of the things na medyo kinakatakot ko ngayon is what's next for ML48 after Colleen graduated. Shaky is still there, but the thing is, who's going to take over sa susunod? Ayun, it wasn't smooth. It wasn't even, parang ang dami talaga nangyari. Although alam naman na natin na simula nung nag-change siya ng username, we are kind of seeing that she's on her way out. Hindi niya na talaga pinalitan parang ganun na yung nangyari So, yun lang yung masasabi ko. Good luck sa kanya sa kanyang idol journey. This is not the end. We will still see each other. You'll never know dito sa Oshi Talks or baka malay natin in some of the events na siya yung guest. Ayun. So, to simply wrap this up, this is our time to officially say, as for me, sayonara, former ML48 Colleen. We'll see each other in the future. On behalf of NFT48, maraming salamat. Maraming salamat. And ayun lang. Now, baka may gusto pa mag-message natin. I'll give the last message to Kuya Ed. Ayan, we'll leave the last message to Kuya Ed. Before we officially wrap this up, pasalamatan na natin ang ating top gifter na si Kuya Ed. Okay. Si Kuya Joe mo kami sasabihin din. Yeah. Ayan. Okay. Okay. Kung mamarapatin na ako muna huling mensahe para sa ating sa ating pinakabagong alumnus na si former MNL48 Colleen, also known as Colleen Trinidad, na ayun nga. Ito ay ibabase natin ito sa kanyang naging post sa Instagram kung saan nakasaad dito. To my dearest group, ML48, thank you to all the memories that I will forever treasure in my heart. To all of the lessons and wisdom you have taught me. I'm forever grateful to be part of this group. To my MLs and my Coco fam, thank you for loving and supporting me despite being an imperfect idol. I just wish that I did my job well, inspiring and making you all happy. All of your given time and efforts just to show support for the group is always appreciated. This is Kuling, aka Coco, ang kukumpleto ng buhay nyo, the original baby of MO3, signing off. Maraming salamat po. And at pinulduhan niya ng isang purple heart, which apparently ay kanyang Oshi color. And would have been an opportunity sana kung matutuloy as per announcement ng kanyang exit event. Kung matutuloy man yun, honestly, I'm not putting any wagers on that happening. But if ever that happens, alam natin kung anong kulay ang light sticks ang ilalabas natin at yun yung purple. Kung meron man tayong light sticks, we will flash the purple light. So, kagaya nung nakasaad dun sa kanyang grad post sa Instagram and I record dun sa kanyang ibang social media, makikita natin na while kagaya ng sinabi ni Nick, she may be a polarizing idol. She may have fished a lot, but also raised several eyebrows in terms of her actions, in terms of actions na alam natin naging laman ng kwento ng social media. Hindi na natin siya babanggitin dito. It is at alam naman natin na may mga kwento niya, kwento na ganito, ganyan, at yung totoong kwento. But we're not gonna break that down in detail. But kung pagbabasehan kasi yung kanyang graduation post, she admitted she may be an imperfect idol, pero she also acknowledged na sana
na nagawa niya yung kanyang tungkulin, yung kanyang dapat gawin bilang isang idol na mag-inspire, magpasaya na, na ng mga fans dahil sa ating mga Evan Loves at sa mga kaibigan natin na Coco, di ba? Speaking of Coco, shout nga pala kay shout nga pala sa isa nating anak ko na si Jill Patrick, o noon as the Inigo Pascual ng NF48. Higpit na yakap sa iyo at sa iba pang mga kawakama. At maraming salamat sa pagsuporta sa Coco Fam the past 2,000 plus days of her being an idol. At ayun nga, ang mensahe ko na sa kanya na ayun nga, eto babalikan ko yung naging post ko sa social media, lalo sa X, patungkol sa kanyang graduation announcement. Maniniwala ba kayo na I can definitely say na nung lumabas yung announcement, I did not share it here. Although yes, deep inside it is a rather melancholic development, given na may mga inaasahan pa tayong mga developments patungkol sa Eden Break. Pero itong graduation announcement ni Colleen, talagang nagpunong sa atin, lalo sa Coco Fam, at naipit na yakap sa lahat. At ang mensahe ko kay Coco, kung sana ang iyong next chapters ay maging fruitful, at nawa yung maging lahat ng natutunan mo sa idol journey mo sa ML48, dalhin mo na take with you the good ones, the great lessons that you have learned sa ML48. Yung work ethic mo, yung work ethic mo, yung good work ethic mo ay dalhin mo siya with you. Kung ano man yung kung meron mang mga hindi maganda na nagawa, I know that you deep inside had already admitted being perfect, but it is parang ikaw na sa sarili mo yung makakapag-make effort eh. At saka yung mga there are practices that may have been caused one to be imperfect. Ang my hope and I hope prayer and aspiration for Colleen would be make hope for them, na sana trabahuin niya sa kanya mga susunod na opportunities na ma-instill yung discipline lalo sa work ethic. Kasi at the end of the day, sa lahat ng ginagawa niya, sa lahat ng opportunities na makuha sa kanya, lagi niyang isipin bakit niya yung ginagawa, at yung talagang pinaka-purpose niya why she's doing what she's doing. At kung meron siyang at yung mga opportunity na yun, magpasaya pa ng iba, I will be more than glad to that. At asahan mo na habang nandito pa ang NLT48, nandito pa ang ibang mga ML sa nakasama natin, na expect that we will remain steadfast with our commitment to honor you along with those who were, by supporting the remaining sisters that are still with ML48. Ayan. So with that, good night mga NF Tropas. And we'll never know. Next episode, stay tuned na natin. Sana ito muna yung at least for the long term, ang isa sa mga huling episodes ng Sayonara natin. It's really hard to make these segments, to be honest. Itong series na ito, isa to sa mga sobrang hirap na gawin, lalo na kung Oshi mo pa ang magpapaalam sa'yo. Sobrang sakit nun. Parang kulang na lang, gusto mo na lang magbukmok instead na ikwento kung ano yung mga fondest memories mo with her. Ang hirap talaga nun ikwento. Paano pa kaya kung makami-oshi na natin yung mga pinag-uusapan natin dito sa susunod na Sayonara episode na huwag naman sana sa ngayon. Alam natin dadating din yun, pero syempre, iniisip pa lang natin parang
Pag wala na kaya kami Ashiko, alis na ako sa fandom. Parang ganun yung mga napapaisip nating mga question minsan eh. And I know it's gonna come. I know dadating din yon. But just let us cherish the moment. Ayun. Now, one of the things that I'm looking forward now is what's first is where does MNL48 go from here? And what is next for Baby Blue? I think ito yung ilan sa mga bagay na pwede nating i-look forward in the sooner than later. Ayan. So, maraming salamat po sa mga tumutok. Maraming salamat po sa mga tumutok at nagpapasalamat ako kay Ardolph at kay Ed para sa mga regalo natin. So, hanggang dito na lang po. And this has been Nate 24 sa ngalan ng NFT48 kay Mio, Ardolph, Edge, and Joe. This has been Nate. See you on the next episode. Teka, before we Oy. end, pahabol ko na lang. Merong message dito si Sir Rob. I think ang buod ng kanyang mensahe ay ayun, hanggat may Oshi siya sa ML48 di siya alis. Ayun. At saka may isa siyang mensahe parang Colleen, I like to remember the good times I had with you and I will cherish that. But I hope that you think about your recent events and do the right thing one day. End of quote. And that has been Sir Rob's message for our new former ML48 team. This has been another episode. Hindi ko masabi ka Night Fan Talks of Night Talks. And don't worry, magkikita-kita pa rin naman tayo for another episode. So, that will be all. And magkita-kita tayo sa susunod na episode. Good night, everybody. Okay, good night everyone. Everybody.